Huwag namang magagalit po sa amin ang mga kababayan nating Katoliko. Alam po ninyo, nagkaroon ng tinatawag na pag-decline o pagbulusok ang lumulusom sa pagkapare o yung gustong maging pare. Now I see your POV. Ito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 22. Ganito po ang ating mababasa. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang. Hindi rin maalis ang kanyang kamangmangan. Grabe naman ang pahayag ng Biblia. Kahit anuman ang gawin mo sa isang taong mangmang, hindi daw talaga maaalis ang kanyang kamangmangan mga kababayan. Kaya Biblia na po nagsabi niyan, no? Kaya sa ating episode ngayon, ang pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang ating tatalakayin. Ito pong si Michael Sandoval, mga kababayan. Ano ba ang nasabi niya noon laban sa Iglesia Katolika? O heto, panoorin natin. At nakatatawag po ng pansin sa marami, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy, hindi maampat ang napakabilis na pagdami ng lumulusong para mag-aral sa pagkaministro sa Iglesia ni Cristo. Kaya tuloy-tuloy din na nararagdagan ng napakaraming bilang ng nagiging ministro para tuloy-tuloy na maipalaganap ang salita ng Diyos. Dahil sa tuloy-tuloy ang pagdami rin ng mga miyembro at kaanib sa Iglesia sa iba't ibang panig po ng daigdig, nangangailangan po ng napakaraming mga ministro, mga church evangelical workers na mangangalaga sa kapakanang espiritual. Ulit, mangangalaga sa kapakanang espiritual ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At tuloy-tuloy na maipalaganap ang salita ng ating Panginoon Diyos. Pero sa kabilang dako, huwag namang magagalit po sa amin ang mga kababayan nating Katoliko. Alam po ninyo, nagkaroon ng tinatawag na pag-decline o pagbulusok ang lumulusong sa pagkapare o yung gustong maging pare. Pakita natin yon. Para ito po ay batay dun sa graph. Ano po? Ayan, no? The number of trainee priests has fallen dramatically. Ayan. Alam po ninyo, mga kaibigan natin, huwag nating alisin niya para mapansin niya. Makikita po ninyo, ayan, 1979, ang taas-taas po ng graph, yung pinaka-graph. Ano po? 1989, yung mataas pa. Pagdating ng 1999, yun, bumagsak po eh. Nung 2009, every 10 years po yun eh, napansin ninyo, sa left side. 1979, tapos after 10 years, 1989, then 1999, pagdating po ng 2009, ayan, talagang napakababa na. Pero ang masyadong nakatatawag ng pansin, yung 2011 at 2018, yan po ay batay sa Catholic Communication Office. Ano po? Yan po ay total number of clerical students at the National Seminary Maynooth sa Ireland. O 2017 at 2019 pala, yung pinakadulo, makikita po ninyo yung pag-decline ng mga gustong maging pare. Yan po yung sa Ireland. Yung Ireland, kaya ko po ipinakita sa inyo, hayaan natin napansin lang nila. Yan po sa Maynooth, Ireland, yan po ay kilalang predominantly Catholic country. Ang sabi nga doon sa aking nabasa sa internet kanina, a country that was once home to the largest seminary in the world. Yan ang may pinakamaraming nag-aaral sa pagkaseminaryo sa buong daigdig. At yung bansang yan, yung Ireland, yan po ang nagpapadala ng mga pare sa iba't ibang panig po ng daigdig. At pagkatapos po, mga madre sa iba't ibang panig din ng daigdig, dyan ho nang gagaling. But unfortunately po nakalulungkot ay
Ngayon po, ang sabi nga ay they don't have enough of numbers para mag-administer o mangalaga po sa kanyang mga kaanib o yung pinakalukal nila mismong doon sa Ireland sapagkat kinukulang na sila ng mga nagpapare. Kaya kitang-kite yung pag-decline o pagbulusok ng gustong magpare. Tingnan po ninyo yung mga edad ng mga pare na ngayon, medyo 60s and above. Yan na ang mga majority, pero yung mga bata, kabataan, kokonti na lang po. Sapagkat nagkaroon po ng malaking iskandalo sa Iglesia Katolika. Dahil sa na-involve yung kanilang mga pare sa iba't ibang mga, ayoko nang banggitin, pero alam po ninyo. Ayan, so napanood po natin ang mga pahayag ni Michael Sandoval. At ayon sa kanya, tuloy-tuloy ang pagdami na pumapasok bilang mga ministro ni Manalo. Pero kumakaunti na raw ang lumulusong sa pagkapari. At may binatayan siya, mga kababayan. Itong bar graph na nakikita ninyo sa screen, mga kababayan. At base daw sa graph, bumababa na raw ang mga pumapasok sa seminaryo. In particular, itong National Seminary Maynooth sa Ireland na ayon sa kanya ay isa daw predominantly Catholic country. At ayon din kay Michael Sandoval, kumakaunti na raw ang pumapasok para maging pari dahil sa mga eskandalo raw ng mga pari. Grabe naman itong pahayag niyan ito. Tanong, totoo ba ang lahat ng kanyang mga pahayag? Totoo ba ang sinasabi niya? Susuriin natin yan, mga kababayan. Puntahan muna natin ang bar graph na ipinakita niya na iyan daw ay mula sa National Seminary sa Maynooth sa Ireland na ayon sa kanya ay isang predominantly Catholic country, mga kapatid. Ngayon, ang gagawin natin, hahanapin natin kung saan galing itong bar graph na ito. At sasagutin natin ang tanong, kung totoo ba ang sinasabing kumukonti na ang pumapasok sa seminaryo para maging pare? Sige nga, tingnan nga natin, mga kapatid. Sa bbc.com, itong article na may pamagat na Papal Visit, Ireland's Catholic Church in Graphs, na ang nasabing article ay ginawa at na-upload sa website ng BBC noong August 21, 2018 ni Amar Flanagan. Ayan. At yan, nahanap natin yung graph. Nakikita nyo sa screen. Pero ito yung hindi talaga na-highlight. Yung Maynooth, yan talaga ang pinakamalaking seminaryo sa Ireland, mga kapatid. At yung ipinakita lang niya to prove his claim ay yung seminaryo sa Ireland. Yung statistics lang doon. Hindi naman yan nagsasalamin sa mga nangyayari sa lahat ng mga seminaryo sa buong mundo, mga kababayan. Yan, klarong-klaro, Maynooth is the largest seminary in Ireland. Actually, yung tinutukoy dyan, yung St. Patrick's National Seminary, mga kababayan. At sa kasalukuyan, yung huling update tungkol nga sa bilang ng mga pumapasok bilang magiging pari daw sila dyan sa St. Patrick's National Seminary sa Maynooth, Ireland. Ayon po sa article ng The Irish Times ay meron pong 13 seminarians ang nadagdagan, mga kababayan, as of September 25, 2025. Nakikita nyo sa screen. At yung mga estudyante nila para maging pari ay umakyat, naging 77. At ayon po sa article, mga kababayan, bumaba po yung mga lalaki na pumapasok sa seminaryo kasi noong 2024, 21 lang po. Noong 2023, 15 po ang pumasok at itong 2025, 13 lang ang pumapasok, mga kababayan. So, ganun po. Ibig sabihin, merong panahon na umakyat yung enrollees at noong 2025 ay bumaba ulit, naging 13 mula sa 21 noong 2024. So, yun yung senaryo doon sa isang seminary sa Ireland.
At hindi naman po yan sa lahat ng mga seminaryo sa buong mundo nangyayari ito, mga kapatid. Katunayan, itong St. Paul Seminary na makikita sa Minnesota, USA. Ayan, nakikita nyo mga kapatid, no? As of 2025 to 2026 ay dumarami ang mga enrollment para maging pari. 106 seminarians po ang meron dyan sa St. Paul Seminary, mga kapatid. Ayan, klarong-klaro po yan. Yan po ang natalang largest enrollment since 1979. Ang pumasok, 106 na mga seminarians, mga kababayan. Klarong-klaro po yan, mga kapatid. At hindi po nakapagtataka, kahit nga yung mga pari talaga, no? Lumalaki na pong bilang, kahit na sa buong mundo, bumaba yung number of priests na itala, kahit na yung number of bishops ay umakyat by 77 persons, ano? So meaning tumaas yung number of bishops, pero pagdating sa mga pari, according sa article na nakikita niyo sa screen, ay it continues to decline kahit na may pag-akyat sa number of priests sa Africa at sa Asia, mga kapatid. Ibig sabihin, dumarami po ngayon yung nagiging paring Katoliko sa Asia at sa Africa, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi po sa pangkalahatan na bumababa talaga ang number of priests or number of seminarians sa mga seminaryo, mga kapatid. Maling conclusion po yan. At yung isa pa nating sasagutin, mga kapatid, itong sabi niya na kumukonti daw ang pumapasok sa seminaryo dahil sa mga eskandalo na ginagawa ng mga pari, mga kapatid. Titingnan natin. Dito pa rin sa article na kung saan kinuha yung graph na ipinakita ni Michael Sandoval, ay mababasa natin na may pagbaba at yung pagbaba na iyon ay dahil sa, ito, ang sabi dito, by a corresponding rise in the number with no religion. Ibig sabihin, nagiging kaunti na ang nagpapari sa Maynooth Island dahil sa pagdami ng mga taong nagsasabi na sila ay walang relihiyon. Yan yung rason, hindi yung iskandalo ng mga pari. Mali po yun. Palpak na dahilan po yun, mga kababayan. Ako naman. Kaya itong sinasabi ni Michael Sandoval. Alam po ninyo, nagkaroon ng tinatawag na pag-decline o pagbulusok ang lumulusong sa pagkapare o yung gustong maging pare. Pakita natin yon. Para ito po ay batay dun sa graph. Ano po? Ayan, no? The number of trainee priests has fallen dramatically. Ayan. Alam po ninyo, mga kaibigan natin, huwag nating alisin niya para mapansin niya. Makikita po ninyo, ayan, 1979, ang taas-taas po ng graph, yung pinaka-graph. Ano po? 1989, yung mataas pa. Pagdating ng 1999, yun, bumagsak po eh. Nung 2009, every 10 years po yun eh, napansin ninyo, sa left side. 1979, tapos after 10 years, 1989, then 1999, pagdating po ng 2009, ayan, talagang napakababa na. Pero ang masyadong nakatatawag ng pansin, yung 2011 at 2018, yan po ay batay sa Catholic Communication Office. Ano po? Yan po ay total number of clerical students at the National Seminary Maynooth sa Ireland. O 2017 at 2019 pala, yung pinakadulo, makikita po ninyo yung pag-decline ng mga gustong maging pare. Ang masasabi ni Cabornok, busted! Yan! Mali yan! Nako, yung mga galawan at mga dahilan ni Michael Sandoval, bunga ng kanyang kamangmangan. Kahit payuhin mo pa yan, parang bigas ang isang taong mangmang ayon sa Biblia, hindi na po maalis sa kanya ang kanyang kamangmangan. Ako naman. At naalala ko tuloy yung sinabi ni Michael Sandoval kanina. Ano nga yung sabi niya? Sige nga, ulitin nga natin. At nakatatawag po ng pansin sa marami, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy, hindi maampat ang napakabilis na pagdami ng lumulusong para mag-aral sa pagkaministro sa Iglesia ni Cristo. Kaya tuloy-tuloy din na nararagdagan ng napakaraming bilang ng nagiging ministro para tuloy-tuloy na maipalaganap ang salita ng Diyos. Dahil sa tuloy-tuloy ang pagdami rin ng mga miyembro at kaanib sa Iglesia sa iba't ibang panig po ng daigdig, nangangailangan po ng napakaraming mga ministro, mga church evangelical workers na mangangalaga sa kapakanang espiritual
ulit, mangangalaga sa kapakanang espiritual ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Base sa kanyang sinabi, mga kababayan, marami na raw ang lumulusong para maging ministro ni Manalo, mga kababayan. Ayon sa pahayag ni Michael Sandoval, kung totoo man ito, bakit si Michael Sandoval, mga kababayan, nilipat ng destino? Marami namang pwedeng i-assign sa kanyang bagong destino. Bakit siya yung nakadestino dyan? Nako naman. Ayon po sa aming mapagkakatiwalaang source mula sa INC, hindi na pala madalas na napapanood si Michael Sandoval sa mga programa nito sa internet o kahit sa telebisyon, sa INC TV, dahil siya ay inilipat para maging ministro sa isang malayong lugar. At yung ating batayan dyan, mga kababayan, ay yung nakikita nyong mga larawan sa screen mula kay Eugene Gumela. Ayan, nakikita ninyo. Ito po yung kanilang PNK. Yung PNK, isa sa mga activities po yan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, nakikita nyo sa screen, yung PNK. Kasama pa niya yung mga bata dyan, sa Zamboanga City. At katunayan, may miyembro sila na nagluto pa nga ng pagkain at nagpa-picture pa kay Michael Sandoval. Ito, panoorin natin. Magandang gabi po mga kapatid, nakapapicture po kami, nakapasyal po dito si Sir Michael Sandoval, ang ating kapatid na galing pa sa Manila. Mga kapatid, ito niready ko na yung puso para makakain ang ating bisita, mga kapatid, ang ating pinakamamahal na kapatid na walang iba, si Michael Sandoval. Mga kapatid, nakapasyal siya dito sa lokal ng Suterbil, Zamboanga City. Mga kapatid, ito na, malapit na itong matapos at maihatid ko na dun sa kapilya, mga kapatid, dun sa pastoral po, mga kapatid, para makapaghapunan na po silang lahat, mga kapatid. Ngayon lang po tayo magtagalog, mga kapatid, dahil Bisaya talaga tayo, mga kapatid. Paminsan-minsan lang tayo magtagalog, mga kapatid, kaya intindihin nyo na yung Tagalog ko, mga kapatid. Masarap yung puso natin, mga kapatid. Ito na talaga, ready talaga ito para matikman ng ating mahal na kapatid, si Michael po, dahil minsan lang yan po sa dito makabisita sa amin dito sa lokal ng Suterbil, sa distrito ng Zamboanga City, mga kapatid. Kaya ito na para matikman niya ang ating masarap na sati dito sa Upper Calarian, Zamboanga City, mga kapatid. Kumukulo na, napakasarap tumatikpan ito ng ating kapatid. Ito ready na, mga kapatid, dalhin na natin dun sa kapilya, mga kapatid, para makakain ng ating mga kapatid at iba pang mga bisita at iba pang mga destinado at manggagawa, mga kapatid, sa ating lokal. Punta na ako ngayon, mga kapatid, na doon na kami maghintay pag maglabas na si kapatid para makapag-picture din kaming mag-asawa, mga kapatid. Dito na dahil malapit na, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Dito na tayo sa likod ng kapilya, mga kapatid, sa likod ng ating bahay sambahan. Doon maraming nagpapapicture po sa kanya. Ayun po, mga kapatid, dito na kami sa harap ng kapilya, mga kapatid. Kaya dito maliwanag. Diba? At meron pa ng video. Nangangaral pa kasi Michael Sandoval sa isang bahay dyan sa Zamboanga, yung kanyang bagong destinasyon, yung Zamboanga. Dyan na pala nakadestino si Michael Sandoval. Ito, panoorin natin. Tawag na, isusulit natin sa Diyos lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Kaya dapat habang buhay tayo, mabuti po yung ating relasyon sa taas. Kaya yun po ang aming misyon. Ang tao, ilapit sa Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-ibang matay ng religion, sabi ko kay Pastor J.R. Pero, we have the same objective. Ang tao ay ilapit sa Panginoon. I-uplift yung kanyang personal life o spiritual life. Relationship. Opo. Nakapakinig na kayo sa iglesia? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa daw. Sa YouTube po, meron pong gaano.
I-type nyo lang yun, Michael Sandoval. Makikita nyo yung pangalan ko. Abe, tingnan natin. Sa YouTube. Saan kayo umuwi, sir? Dito po sa Mercedes. Saan kayo umuwi, sir? Dito po sa Mercedes. Saan kayo umuwi, sir? Dito po sa Mercedes. Oh, yan na. At kinonfirm po yan ni Michael Sandoval. May nagtanong kasi sa kanya, saan daw siya umuwi? Umuwi daw si Michael Sandoval sa Mercedes. At yung Mercedes na yan, isa pong barangay yan sa Zamboanga City. Mga kababayan, dyan na po nakadestino si Michael Sandoval. Nako naman. Kung dumarami man ang mga naglulusong para maging ministro, bakit kailangan pang lumipat sa Zamboanga si Michael Sandoval? Pwede namang yung ibang ministro, di ba? Grabe naman yan. Paano kaya yan? Ano? At yung latest kay Michael Sandoval, ayan kita ninyo yung post sa Reddit, mga kababayan, ay meron pa pala siyang kahawak ng kamay na isang babae, ano kaya masasabi nyo dito, Tapos sabi pa nung isang nag-comment, sabi niya, ganyan mga prominenteng ministro kapag may kapicturan na babae. Even si EVM, naka-holding hands, nako naman. Paano ngayon yan? Bakit nawala na sa limelight at sa telebisyon si Michael Sandoval? Ang sagot, dahil may bago siyang destinasyon sa Zamboanga City, mga kababayan. At bakit siya itinapon doon? Ang layo naman, Zamboanga City. Meron akong balita pero i-confirm pa namin yung nasabing balitang yan. Kung totoo man ito, na meron daw nangyari sa kanya dyan sa Tandang Sora. Wag ko nang sasabihin. Baka alam na ng mga kapatid dyan. Pwede nyo i-comment sa baba, ganyan talaga, mga kapatid. Yung ginagawa, paninira sa Iglesia Katolika, ang ending, bumabalik sa kanya, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am